Ang lahat po'y magsitayo't sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa pag ng Panginoon, ang bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ating natanggap sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa misa pong ito, ialay natin ating mga personal na kahilingan at lahat ng mga kahilingan ng mga taong humingi sa atin ng panalangin. Isama din po natin sa misang ito ang lahat ng may sakit. Kaya bilang mga anak ng Diyos, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Sabay-sabay po, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami ay wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil, at kayong pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisan niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinamambabalik sa Diyos at pinagbubuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa malalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatuwid, hindi kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan.
Kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang botong kublihan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y payapa. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magiging magsisisi at di nababalik sa mga gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas sa ating lupain at mananatili ang kanyang paglingap. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapat at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat at katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Gagawin maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang inihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin siya sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ay parang hina, tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo kanyang tayo inanyayahan na dumalo sa banal na pagdiriwang na ito. Ako po ay si Father Kevin at ako ay isang kabilang sa mga reliyoso o mga misyonerong mga pare. Nung ako po ay na-assign sa ospital, bilang isang chaplain, madalas po ako ay nagmimisang mag-isa lang. Mag-isa lang, wala pong mga nagsisimba. Pero naniniwala po ako, may mga nanonood kasi naka-live streaming po yun para sa mga may sakit. At madalas po, meron doon isang lalaki na nagsisimba. Palagi po yan, halos araw-araw. Kapag nawala po siya, parang naghahanap na ako kung nasaan siya. Ang pangalan niya po ay Frank.
Siya ay mga 70 plus years old na. Kung paminsan-minsan siyang uma-absent o wala sa misa, hindi ako masyado nag-aalala. Pero nung siya'y nawala, nung napakatagal na panahon, ako'y nagtaka kung nasaan na si Frank. Kaya pinagtanong-tanong ko siya, dahil kilala na siya ng mga nurse, ng mga ibang chaplain sa ibang reliyon, kung sino si Frank. At ako'y naghintay, at isang araw ay dumating siya. No? Buhay pa pala. Buhay pa pala. At sinabi ko, "Oh Frank, nasaan ka? Ang tagal kitang hinintay. Bakit wala ka dito?" "Ay Father, alam niyo ba, muntik na akong mamatay." "O bakit? Anong nangyari?" "Hindi ko ba alam?" Ang sabi niya sa akin, "Hindi pa ata handa ang aking pupuntahan." Mga kapatid, ang paghahanda at ang tema ng ating ebanghelyo ngayon, tuwing kailan ba tayo naghahanda? Madalas tayo naghahanda kapag may mga kalamidad. Pag may mga bagyo o ulan, tayo'y naghahanda. Nag-iipok tayo ng pagkain, nag-charge tayo ng mga power bank natin, baka kasi mag-burn out. Nagdadala tayo ng payong kapag tayo'y lalabas. Nagdadala tayo ng ekstrang tubig, kapag tayo'y lalabas. O kaya kapag tayo magmamaneho, sinisigurado natin merong spare tire. Baka kasi maflatan tayo sa daan. Sa mga estudyante, nagre-review sila para baka sana makapasa. Pero sa mga paghahandang ito, mga kapatid, kung ating susuriin ang ating mga paghahanda, ang lahat ng ito ay walang katiyakan. May payong tayo, pero hindi naman talaga tiyak kung uulan. Meron tayong spare tire, hindi tayo tiyak kung mapaflatan. Sa mga estudyante, nag-aaral tayo, pero hindi pa rin tayo tiyak kung tayo makakapasa o hindi. Kaya nga tayo nananalangin at humihingi ng pagbabasbas. Lahat ng ito, hindi tayo tiyak kung mangyayari. Pero isa lang ang merong katiyakan na kailangan nating paghandaan. Ito ay ang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay. Tayo ba ay handa kapag tayo'y tinawag ng Panginoon? Tayo ba ay handa kapag siya ay nasa harapan na at tayo'y kanyang kukunin na? Tayo ba ay handa sa pagsapit ng kanyang pagbalik? Kung atin din pagninilayan at susuriin ang ating ebanghelyo, minsan ako'y nahihirapan na unawain ang ebanghelyo. Sapagkat kung ating uulitin po, ang sabi dito, "Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto." Ang sabi, para pagdating niya. Minsan na pagninilayan ko na minsan pala wala ang Panginoon sa aking buhay kasi umalis siya at siya'y darating. Kasi siyempre pag may darating, ibig sabihin siya ay umalis. Hindi ho ba? Pero talaga bang umalis ang ating Panginoon sa ating buhay? Minsan kasi ito ang nakikita natin at nararamdaman. Hindi natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon kapag tayo ay may mga pagsubok sa buhay. Kapag tayo ay may malalang sakit, akala natin ang Panginoon ay lumisan na at katapusan na ng ating buhay. Pero mga kapatid, ang Panginoon ay nandyan lang. Madalas kasi, tayo lang ang umaalis. Iba ang ating pinaghahandaan. Nakakalimutan natin paghandaan ang kanyang pagdating sa ating buhay. Kaya suriin nating maigi, ano ba ang ating kailangang paghandaan? Paghandaan ba natin ang mga bagay na hindi natitiyak? O paghandaan natin ang tiyak na pagdating ng Panginoon sa ating buhay? Sapagkat ang ating future, ang ating kinabukasan, ay walang nakakaalam kundi ang ating Panginoon. Ang present life natin, yan ang tiyak na nangyayari. Kaya isabuhay natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging mabuti sa tao, pagiging mabuti sa kapwa. Kaya kahit anong oras man tayo, kunin ng ating Panginoon,
masasabi nating tayo ay handa. Binalikan ko si Frank, sabi ko, oh, bakit ba? Bakit hindi pa handa? Nasabi mong hindi pa handa ang pupuntahan mo. Ang sabi niya sa akin, kasi po, Father, meron pa akong inaalagaang mga anak. 70 years old na siya at meron pa siyang inaalagaan ng mga anak. Ang paghahandang kailangan natin gawin ay gawin natin ang lahat ng ating makakaya sa ngayon. Sa ngayon. Sapagkat ngayon, sa pagmimisang ito, nararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang gabi, Blessed are you, Lord God, ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Blessed are you, Lord God, for fresh for your goodness, we have received the wine, Lord. Let's become our spiritual. Help us be conscious. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami ay dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-intapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni Juan Pablo Ikalawa, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, nadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit, na ang papuring ialay, ngunit ako'y ikaw, abang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit akong buong gala, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ko. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, kalakyaong makakamtam. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
ngunit ako'y ikaw abang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umawit, umawit, umawit akong buong galak. Ang lahat po ay magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna pong lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating pinagnonobena mula sa isa hanggang 9 ng Nobyembre at buong buwan nating pagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, bukas po, araw ng Miyerkules, ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng hiling mass at hiling liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ikalima, bilang paghahanda ng pambansang dambana
sa isang espesyal na pagdiriwang. Ngayong Enero, tayo po'y magkakaroon ng dinner for a cause. Sa darating na December 10, meron po tayong available na ticket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nitong concert ni Mitoy Yanting at ng kanyang banda na The Drivers. Gayun din ang iba't ibang natatanging mga aawit kasamang ilang pari ng Archdiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito, makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. May dinner concert ka na, makakatulong ka pa. Ika-6, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay naniyang suportahan ng ating Kapiyop merchandise. May mga available po tayong t-shirts sa mga store outlet sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang lahat po'y magsitayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating banal na misa. Ito po ay isang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. At patuloy po natin paghandaan ang kanyang pagdating sa pamamagitan ng pananalangin, paggawa ng mabuti, sapagkat isa lang ang katiyakan sa buhay. Tayong lahat ay nais makapiling ng Diyos sa kanyang kaharian. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. O inang mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak na si Jesus. Available